mga kababayan natin, left and right. Ha? Left meaning to say yung mga kaliwa, including ito si Cardinal David na stalwart ng akbayan at inaano niya yung CBCP na magkaroon ng rally, mga eskwelahan, mga universidad, even mga barangay na nakatira, mga barangay people na nakatira sa Manila, kinukuyog nila para sumali dito sa rally para manawagan ng korupsyon. So, mayroon namang ibang grupo, itong mga kaliwa, na gusto nilang bumaba si Marcos, bumaba din naman si Sara. At hinihikayat nila na magtayo ng civil-military junta. We will tackle that later. Pero ang bottom line nito ay napakalaki ng grupo na umaayaw na kay Marcos. What sustains Marcos is the military, loyalty to him. Alam na natin bakit loyal. Mayroon isa dyan, yung pinakamataas daw na military, I've gotten this information from a former chief of staff of the armed forces. Limang asawa, pare. Kaya, he has to sustain himself. So, parang ibon yan, na pagdating ng nanay, lumilipad, nakabuka na yung bibig sa pagkain. Kasi, he has to sustain. If he has 5 women, then he has also have to maintain a very expensive condo, di omano, dyan sa BGC Shangri-La, at may marami pa mga investments daw ito, syempre hindi talaga aalis yan. Kasi bawat kilos, may, siguro sasabihin niya, boss, medyo natitinag ako sa mga sinasabi. Huwag kang umalis pareho. Ito, bukang bibig, pupunta na bibig, lalagyan natin. Ganon. Yun ang naririnig ko. Kaya, talagang mananatili siya. Maski ang kanyang mga tropa, maski ang mga junior officers ay nag-ulboroto na, talagang pinipigilan niya. Because, siyempre, anong makukuha mo? Kung immoral ka, dami mong babae, baka nagpa-convert na ito sa Muslim. Talagang isusustain mo yung bisyo mo. And because of that, mananatili ka doon sa amo mo na hindi naman yan ang talagang amo, kasi ang amo natin, yung tinatawag na chain of command, is not the person, but it's the position. Di ba? Pero kung yung amo ay parating nagbibigay ng alam mo na, ganyan-ganyan sa shoulder mo, talagang magtitigasan ka rin. So, yun po ang nananatili na lamang na suporta. Pero kung isa-survey mo ang taong bayan, kung tatanungin mo ngayon, ikaw ba ay sang-ayon ka na bumaba na si Marcos? Lahat halos sang-ayon na, mga kababayan. Grupo niyong pinatay, ang dami niyo nang pinatay ng mga military at mga kung ano-ano. Tapos kayo magti-take over? Alam mo, sinuwerte na nga sila noong panahon ni Duterte. Kasi binigyan sila ng cabinet position, Yeah. at ilang pwesto. Pero ang tunay na kulay lumalabas. Kaya sinipa sila ni Duterte. Kasi dire-diretso pa rin yung pagpapatay, di ba? Pang-aambus. Nagalit doon si Pangulong Duterte. In fact, sila na dapat ang magdusa against crime of humanity, against humanity. Dahil yung mga na-dig up na mga bones, na-dig up na mga graves, puro mga, according to mga insider, in fact, ka Eric Celis, can attest to that, na ang daming pinatay ng mga NPA nung panahon na yun. Tapos, hindi ba kayo you are just front of these people, Tapos gusto nyo na civil military
junta para magkaroon kayo ng opportunity? Oo. Nung una, bayad kayo ni Marcos kasi ayaw niyong magsalita na Marcos resign. Ngayon, nakita niyo yung opportunity na ang tao gusto niyong sumampa sa kalesa. Tapos isasama niyo si Sara, kung talagang desidido kayong pabagsakin si Marcos, hayaan niyo kung mayroon kayong kaso kay Sara, let it be in a proper forum. Na-dismiss yung kaso niyo. Tapos ngayon, haka-haka lang, 32 million votes ang nakuha ng Vice President. Tapos, tanggalin nyo lang. Kayo nga, hindi nga kayo mananalo itong De Guzman. Ilang beses na ito tumakbo. Yung Culminares, ilang beses na tumakbo ito. Yung Espiritu, ilang beses na tumakbo yan. Nanalo ba kayo? Wala kayong mandate because people do not want you because you're violent. Ipaso natin to panawagan ng Kabataan Party List. Ito, naging legal sila dyan sa Congress. Ito, pakinggan mo itong si komunista na ito. Rene Co. Ito yung mga tinitestify sa Senate, presided by Bato, na mga nagre-recruit ng mga NPA. Doon sa University of the Philippines. Isa siguro ito. Anong mga nananawagan na magkaroon dapat ng resignations ng nasa highest positions si President Marcos Jr. and si VP Sara Duterte? May nananawagan din na may People's Transition Council na itayo kapag nag-resign sila. Siguro gusto ko lang pong bigyang linaw dahil may mga umuunlad ang diskurso, no? Hindi po unconstitutional ang pagpanawagan na mag-resign si President and Vice President. Hindi rin unconstitutional yung pagkakaroon ng People's Transition Council. Now, ayon po sa Article 7 of the 1987 Constitution, no, kapag nag-resign ang President and Vice President, magkakaroon ng acting President. At kung ang resignations nangyari 18 months before the presidential elections, kailangan nilang magbasa ng batas na may special elections at magdaos ng special elections within 4 to 5 to 60 days. Ano ba ibig sabihin nitong lahat? Ibig sabihin po, prepared ang Constitution sa gantong klaseng panahon. No? Kinontemplate niya na posibleng magka-resignations, nagbigay ng minimum steps na dapat i-achieve kung mangyayari yon. Ungas na tsekwa na ito. Saan ba member ito? Kabataang Ito yata pumalit kay Raul Manuel Yung Raul Manuel, sinabi doon sa Senate, maraming nag-testify na recruiter ng mga NPA. So, it presumes that she's also yung recruiter na ng mga NPA, and yet she has the face and the guts to tell that mag-resign daw ang presidente at mag-resign ang vice-presidente. Paano mo masasabi mag-resign ang vice-presidente? Si Marcos, mayroong akusasyon na mastermind sa bilyon-bilyon, even trilyon na pagnanakaw. Kayo, mayroon ba kayong basihan? Mayroon ba kayong saldiko o mayroon ba kayong may personal knowledge na nagnakaw si Inday Sara? Kayo, you just want to take advantage. Tapos, hindi daw constitutional daw yung magkaroon ng pagka nag-resign ang Vice President at President. There will daw be a constitutional arrangement. Magkakaroon ng acting tapos... Acting. Magkaroon ng acting. Pero that's still constitutional provided the Vice President will resign. Pero hindi mag-resign. Pero hindi magre-resign. 32 million Filipinos. Nangangarap ito ng ano bang pangarap nitong babae na nanganginip ng gising. Nanganginip ng gising. So, it will never happen, Madam Chinese... Hindi raw siya kamag-anak ni Saldi, Hindi siya kamag-anak ni Saldi. Baka worse pa kay Saldi ko ito. Bata pa. Mayroong kasabihan noon, mayroong isang konsihal sa... Konsihal ba? Konsihal sa Manila, sinasabi, so young and so corrupt. Baka ito naman, has the makings of such. Bata pa, magulang na. No.
Oo. So, paring Eli, anong parting words mo dito? Okay. Mayroon pa tayo palang ano. So dito, siguro maganda ito yung sa troll farm, no? At sa bagay na issue na yan, no? At na kung saan ay nagsalita na diyan si Senator Robin Padilla. Okay. Dito sa ano, no? So, ito pakita natin ito. Hindi naman magsasalita si Senator Robin Padilla kung wala siyang basihan. Ni-raise lang niya itong issue because this is found in so many corners in the social media na itong isang allegedly lukaret na spokesman sa Malacanang, pinaggalitan niya yung mga vloggers who are supposed to be doing trolls to make the administration palatable to the people. Pakinggan muna natin ito. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because We're mentioning the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para hindi tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splice ngayon yan. Yes. Madaling So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Itong si Iskol Bukol na senador, it's very uncalled for. You're very unethical.
unang-una, you are not made to answer. Mayroong sponsor, si Loren Legarda. Pero talagang pinilit mo para magsipsip kay Marcos. Klarong-klaro doon sa pinakita ni Senator Ruben Padilla na talagang honest to goodness yung sinabi ni Marcos that dismayado siya noong 2016 election when he ran for Vice President. Talo siya ron. Oh. Pero ngayon, may opportunity siya, marami na siyang pera, nakalap dahil sumama si Vice President sa kanya as Vice Presidential candidate. Nagkaroon siya ng headway in terms of survey, parang headway. Oh. Pero hindi pa rin siya akseptado sa social media, sa mainstream media. Kaya kumukuha siya ng troll, and that's not a joke, Mr. School Bukol. Walang hiya mo talaga, School Bukol. Wala ka namang, parang sumipsip ka lang talaga, halatang halata na siguro may pinakal na kalaki-laking tulong sa iyo si Marcos, kaya kayong dalawa nung isang sidekick mong kuratong, wala ka, you're very unethical for a Senate President who is just supposed to comment when called for. Si Loren Legarda ang sponsor. Hindi ka man tinatanong, pero nag-volunteer ka. At saka wala kang personal knowledge, hearsay yung sinasabi mo. Unang-una, kandidato ka sa kabila noong 2022. So paano mo masasabing nagjo-joke when you were even criticizing Marcos and Inday because you were the vice presidential candidate against vice president, and your partner in whatever na hindi neutral dyan sa Blue Ribbon was running for president. So, paano mo masabi na joke? Talagang pinilit mo para lang maging relevant ka sa pagsisipsip kay Marcos Jr. Walang hiyaan na yan, Soto. Ano ka ba? Ito, tsaka nilinaw po ni Senator Robin Padilla na hindi niya inaakusahan, kundi tinatanong lang ni Senator Padilla si Attorney Claire Castro tungkol dyan. At biglang bumelta, di ba, si Jose Claire Castro. Si Lucaret. Binira niya, ito may sagot ngayon, pinakabago ho ito. Oh. Nasagot, ito pong si Senator Robin Padilla. Sabi, Chairman po ako ng Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang tanungin kayo na nasa public information, hindi akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato, kaya wag nyo akong paandaran ng mga pasakali nyo. Siguro mas maganda, pag nag-hearing, ipatawag ni Senator Rebilla. Patawag yan, once and for all, kasi feeling nitong Lucaret na babae dyan, high-handed siya masyado. As if she is untouchable, kasi ang balita ko dyan, hindi naman gusto ni Marcos yan Dahil nasisira si Marcos sa mga mayroon dyan yung isang babae dyan sa Malacanang na palaban, walang pakialam kung anong sasabihin itong Lucaret na ito. So, she is really the hatchet man of that woman there na mas mataas pa kay Marcos. Oo. So, si Mamsi ba? Mamsi? Ikaw kapiro, ha? So, dito ho, mga kababayan, ay talagang, hindi yung mga, yung mga akusasyon, siguro abangan na lang natin yung mga susunod na, tapos, nangyari. Isa pang babae na kasabwat nila ay Erin Tanyada at nakatungtong lang sa house kung ano-ano ng mga pinagdadaldal. Pero mga kababayan, hindi pa rin tumigil sa kanyang bisyo. Tingnan mo, pati pare nilalandi. Ito, pakita nga natin itong animal na ito. Tingnan mo, Chami-chami sila sa pare May kahawig din kay Junel yata, o kanino ba kahawig ito, pare? Kay Dayan? Ito si hindi ba yan si Father Robert Reyes Pende? Oo. Yung running priest. Tumanda na lang yan sa hindi na tumatakbo yan Hindi na makatakbo. Hindi na makatakbo. Baka
pinagod ni Laila de Lima. Ha? Oo. Pinatulan mo pa rin ba yan, Laila? Kakahiya ka naman. Ha?